Yo, what's up guys? Kumusta? Matagal-tagal tayo hindi nakapag-vlog. So, andito tayo ngayon sa bundok. So, itutur ko kayo sa aming mga munting mga pananim. So guys, tara. So, ito yung daanan namin. So yung lugar namin guys, dito kami banda sa party ng Kalbayog ng Samar. Ito yung mga sitaw. Manano ka na dita? Ito yung kamatis. So sa ngayon nagpupunta kami ng mga sili. Tinatransplant namin sa nakabungkal na mga lupa. So bago magtanim, dapat muna nakabungkal ang lupa at lagyan ng kunting fertilizer. Yan. Bago magpunla ng pananim. So yung itinanim namin sa ngayon ay kamatis at sili. So bali doon sa baba ay yung ampalaya. So guys, samahan nyo ako. Punta natin yung ampalaya namin. So ito na yung ampalaya area namin. So bali yung tatay ko andun sa baba. Siya naglalagay ng trellis o yung bahay-bahay ng ampalaya. So ito yung mga palaya namin guys. So yan. Tapos yung pinaka ano niya, harang ay ang mga string beans para hindi mapasukan ng mga dumadaan na tao. So yan, malaki na yung palaya namin, nagsisimula na. So madami-dami ito guys. Yung iba guys maliit pa lang kasi namatay at tinaniman namin ulit. Yung iba malaki na kasi sila yung nauna pagtanim. Druda mo pa kung sini ko ano nun. Imon balay-balay. So every week nag-i-spray kami ng insecticide with foliar fertilizer. Hanggang doon sa baba. Durda ko ngayon ini ano? Kato gani, umamay. Lima na daw puno dahil sa ngay. Ayan. Ata. Ko dinun sa harbi. Atake lang sa urod ko kuman. Kamo sa to nga may spray guys.
Banatan sa klorin, uga. Bali si Papa yung gumagawa ng trellis. May pukot. Pakan pukot. Esos. Matik. Order na lang. Duruda mo ng palaya. Tam namin pangingan di ano eh. Di ako na. Makadihangat ko. Oh, ini? Didi? Awari pa ano, Didi? Yan dili. Kedong. Abot mga dumali-bali oh. So, hanggang baba yung ampalaya. So, kung swertihin din, malaki-laki din yung kikitain. So guys, additional ko lang. So, sa pagtatanim ng ampalaya, dapat nakakultivate yung lupa. So, yung mga ganito kataas pa lang guys. So dagdagan nyo ng lupa. So i-cultivate nyo ulit. Para lumambot at malayang dumadalo yung mga ugat. At saka guys, sa pagtatanim ng ampalaya dapat alagaan mo. So dapat lagyan mo ng fertilizer bago itanim ang ampalaya. Dapat na yung nakamix na fertilizer at every week. So mag-apply kayo ng foliar fertilizer kasama din yung insecticide with fungicide. So sa paggamit din ng fungicide dapat every weeks. So pagka flowering stage niya, so iba naman yung foliar fertilizer na imimix nyo sa insecticide, yung flowering blossom na foliar fertilizer. So sa mga ganito guys, yung ginagamit ko sa ngayon, yung 2020 foliar fertilizer. So every week siya guys. Kasama na yung insecticide. So ayan guys. So ilang weeks pa lang guys, dulot ng tagtuyot dito sa amin. So summer. So maganda pa rin naman yung kinalabasan ng ating mga bagong pananim na mga ampalaya. So yun lamang guys ang tips ko sa pag-aalaga ng ampalaya namin. So update ko kayo sa during the flowering stage at harvesting time. So guys, yung ampalaya namin dito ay may dalawang variant. Yung hybrid at saka yung Santa Lucia. Basta yung ganito guys. So bakit kami gumagamit ng ganito instead of hybrid? So yung mga ganitong variant kasi guys, mabibigat yung timbang at marami ang bunga. So yung hybrid naman guys, so bilang lang yung bunga pero mahahaba. So ayan, gumagawa kami ng trellis. Grabe yung init. Ay! Tag-init.
Waray oran-oran. So yung pinakakudal dito guys, para makapakinabangan, tinaniman namin ng string beans. So dun hanggang sa baba. Yan guys. So may tira pa ng insecticide. So ang puno nito na drum guys, sakto lang sa aming mga pananim dito. So every week nag-insecticide kami dito, namin minimix with 2020 foliar fertilizer at saka insecticide, kasama na rin ang fungicide. So, yung fungicide, pag-apply namin ng fungicide, every 2 weeks. Tapos, yung insecticide naman, tsaka yung foliar, every week kami nag-spray. So, bali dito guys, so di pa tapos. Balak namin taniman ng sili, tsaka ng kamatis. At doon na side guys, okra, tsaka mais. So di pa matapos-tapos sa bubungkal ng lupa. So kadalianan ng tagtuyot at maraming mga trabaho pa. So hindi pa kami nakapag-recruit ng tao. Busy at mga busy din. So bali magli-labor kami dito ng mga at least 2 sa pagbubungkal. Ito yung mga bagong okra. Naka-on na yung aming water pump. Gamit lamang ay solar. So yan yung tubig. So balinhaluan na ito ng mga insecticide at foliar fertilizer. So sa part to guys, itutur ko kayo sa aming water pump na naka-solar at yung off-grid solar setup namin sa aming kubo. So maganda yung solar setup. So pwede tayo doon makapag video okay. At kakayanin din yung siguro mga 6 na ilaw. So ito yung mga bagong punla namin na sili. So yan. Ito yung aming mga pananim dito sa aming mini farm. So update ko na lang kayo guys pag malaki na. At during harvesting time. So ituturo ko rin sa iyo ang kalabasan ng aming pag-maintenance at sa aming foliar fertilizer, kung maganda ba yung kinalabasan, at yung aming insecticide, kung epektibo ba sa aming mga pananim. So ito yung mga bagong punla. Ito yung fertilizer namin. So ginagamit namin ito sa mga bagong
pananim or bagong mga transplant. So hinaluan namin ng 14-14, Yara Winner at calcium nitrate, yung Yara din. So bali all in one na lang, isa na lang yung pag-aabono namin. So minimix na namin sa mga bagong punla. So pagka makapag-recover na siya sa lupa, saka na kami gumagamit ng every week na foliar fertilizer with insecticide. So sinasamahan din namin every 2 weeks ng fungicide. So yung insecticide guys, hindi lang kami nagbabase sa isang brand o isang klaseng fertilizer. So dalawang klaseng fertilizer na minimix namin. So para double action. So every morning nagdidilig kami sa aming mga pananim. So yung source of water namin doon pa sa kabilang bundok. So itutur ko kayo bukas sa aming pinagkukunan ng tubig dito sa aming mini farm. So yan guys, dinidiligan namin yung mga bagong punla. So yun lamang guys, update ko kayo in the next video.